Inilunsad ng Venezuela noong madaling araw ng Huwebes ang isang operasyong militar ng paglaban bilang tugon sa tinawag nitong banta mula sa Estados Unidos dahil sa paggalaw ng mga tropa nito sa Caribe. Pansin? Ang sandatahang lakas ng bansa ng Bolivar ay nagbabantay kasama ang lahat ng kagamitan at opisyal na tropa. Tara, magtungo tayo sa pagpapatibay ng mga posisyon at pagpapatibay ng pambansang sistemang depensibo. Binanggit ng pinuno na mayroong 284 na hangganan ng labanan sa buong bansa. Maraming dugong dadaan at malaking sakripisyo ang kailangan. Ano ang nakita ninyong lahat ngayon lang? Maaaring ito na ang hudyat na may seryosong mangyayari. Kahapon, Setyembre 11, inanunsyo ni Nicolas Maduro ang bagong operasyong militar. At nangako siya sa lahat ng naroroon na ang mga lupain ng Venezuela ay hindi kailanman mapupunta sa imperyong hilagang Amerikano. Samantala, may nakaposisyong armada ng digmaan ng Estados Unidos sa baybayin ng bansa. Mga destroyer na may 120+ misil nuclear attack submarine at eroplano ng pagmamanman ay nasa tubig ng Caribbean. Gusto mo bang malaman ang sagot ni Maduro? Nagpadala siya ng libu-libong sundalo, nagdeklara ng daan-daang mga front ng labanan na nakakalat sa buong bansa at hayagang hinamon ang pinakamalakas na puwersang militar sa mundo. Lahat ng ito habang nag-aalok ang mga Amerikano ng $50 milyong para sa kanyang pagkakahuli. Sa tensyong ito, marami ang nagtatanong, palabas lang ba ito sa politika para sa mga tao sa bansa? O baka nararamdaman na ni Maduro na siya ay aatakehin? Posible kayang nasasaksihan na natin ang mga unang galaw ng maaaring maging totoong digmaan? Tingnan muna natin kung ano nga ba ang inilalabas ni Maduro sa larangan. At hindi ito basta-basta lang. Nagpakilos si Maduro ng 40,000 regular na sundalo sa operasyon. Tama yan, 40,000. 15,000 ang naipakilos noong Agosto at ngayon. 25,000 pa ang ipinadala noong nakaraang linggo. Pero hindi ito ang pinakakapansin-pansing bilang. Pinakilos din ni Maduro ang 4 milyon at kalahating milisyang Chavista na nakakalat sa buong bansa. Mas malaki pa ang bilang na ito kaysa sa regular na hukbo ng mga bansa tulad ng Pransya, United Kingdom o Alemanya. Pero kahit na isa itong napakalaking puwersang paramilitar, binubuo ito ng mga sibilyang voluntaryo na tumanggap ng batayang pagsasanay at armado ng mga Russian Avtomat Kalashnikova, 103 na rifle. Nagpadala si Maduro ng malaking bahagi ng mga tropang ito sa hangganan ng Colombia, isang lugar na historikal na tensyonado at nakaranas na ng mga sagupaan sa pagitan ng mga ilegal na armadong grupo at mga puwersa ng Venezuela. Ang natitira ay nakakalat sa buong Venezuela sa 284 front ng labanan na binanggit ni Maduro mula urbanong lugar hanggang kagubatan. At paano naman ang kagamitan? Sa totoo lang, ang Venezuela ay meron pa ring mga sopistikadong armas na binili noong ginintuang panahon ng langis. Noong mataas ang presyo at may pera para sa malalaking pagbili ng militar. Mayroon silang humigit kumulang 24 na Russian Sukhoi Su-30 fighter jets na itinuturing na isa sa pinaka-advance sa Latin America. Mayroon din silang S-300 na depensang panghimpapawid na kayang magpabagsak ng eroplano mula sa ilang dekadang kilometro ang layo. Mayroon din silang halos 180 battle tanks. Kasama na rito ang mga modelong T-70 at 2 Ruso. At narito tayo sa isang malaking ironya. Ang Venezuela ay may mga F-16 na eroplanong pandigma mula Amerika na mas luma pero ironic nga.
Ngayon, pwede na nilang gamitin laban sa nagbenta sa kanila. Ang Venezuela ay may mga anti-ship missile, mabibigat na artillery system, at mga kagamitan para sa electronic warfare na galing sa mga Ruso. Ngayon, siguro nagtatanong kayo, sa dami ng armas na yan, seryoso ba talaga si Maduro? O baka naman isang malaking palabas lang ito? At tingnan nyo, hindi simple ang sagot, pero dito nagiging interesante lahat. Sa isang banda, totoo talaga ang mobilisasyong ito. Hindi mo lang basta-basta ililipat ang 40,000 sundalo para lang sa palabas sa telebisyon. Matagal nang hindi ito nakita. Nag-iba na rin ang tono ng kanyang pananalita. Hindi lang basta naglalabas ng may init na talumpati si Maduro, naglalagay din siya ng mga armadong tao sa mga estratehikong posisyon. Pero sa kabilang banda, may mga seryosong problema na nagpapaduda sa lahat ng pagpapakitang ito ng lakas. Iyon ay dahil sina Chavez at Maduro ay labis na pinulitika ang sandatahang lakas sa nakalipas na 20 taon. Sa kanilang pamumuno, naging mas mahalaga ang katapatan sa proyektong Bolivariano kaysa sa kakayahan sa militar. Itinataguyod ng rehimen ang mga general hindi dahil sa karanasan sa labanan, kundi dahil sa katapatan sa gobyerno. Mas malala pa, maraming mataas na opisyal ang sangkot sa ilegal na gawain. Tinutukoy natin ang parehong kartel na inakusahan ng mga Amerikano na kumokontrol sa kalakalan ng kokaina. Paano mo mapapanatili ang moral na disiplina ng tropa kung mismong mga komander ay sangkot sa organisadong krimen? Mas malala pa ang usapin ng pagpapanatili. Ang krisis sa ekonomiya ng Venezuela na nagbawas ng kalahati sa gross domestic product ng bansa nitong nakaraang dekada ay literal na nagpahinto sa mga budget ng militar. Malaki ang bahagi ng mga kagamitan, lalo na ang mga lumang sistemang kanluranin gaya ng F-16 ay nasa napakasamang kalagayan. Kulang sa mga pyesa, gasolina para sa pagsasanay, at maging ang tamang bala. Tanging ang mga pinakabagong armas ng Rusya lang ang maayos pa ang paggana. Pero nakadepende pa rin ito ng buo sa tuloy-tuloy na teknikal na suporta mula sa mga Ruso. Kung magpasya ang Rusya na putulin ang suportang ito, titigil na lang basta ang malaking bahagi ng kakayahang militar ng Venezuela. Ang resulta ay parang walang saysay. Isang puwersang militar na sa papel ay mukhang nakakatakot, pero sa realidad may malalaking limitasyon. Parang sports car na maganda, pero di umaandar dahil walang gasolina. At alam natin yan, kaya napunta tayo sa pinakamahalagang tanong. Paano nga ba eksaktong balak ni Maduro na labanan ang mga Amerikano? Ang sagot ay nasa doktrinang militar na tinatawag ng mga eksperto na digmaang asimetriko. Alam na alam ni Maduro na hindi niya kayang talunin ang Estados Unidos sa isang karaniwang labanan. Malaki talaga ang agwat ng lakas militar ng dalawang bansa. Para makita ninyo ang pagkakaibang ito, tingnan natin ang mga numero. Ang budget ng militar ng Amerika na umaabot sa $850 bilyong ay 150 beses na mas malaki kaysa sa budget ng Venezuela na tinatayang 5 bilyon. Ang Estados Unidos ay may 1,000 na raang fighter jets. Ang Venezuela ay may 70 budget. Ang mga Amerikano ay may 480 barkong pandigma. Ang mga Venezuelano ay may 34 na sasakyang dagat. Marami sa mga ito ay nasa kaduda-dudang kondisyon. Sa kahit anong direktang sagupaan, ang regular na puwersa ng Venezuela ay masisira sa loob lang ng ilang oras, hindi araw. Ano ang plano ni Maduro? Simple lang ang sagot. Ayaw niyang manalo sa digmaan. Gusto lang niyang gawing imposible para sa mga Amerikano ang pananakop. Ang estratehiya, sa madaling salita, ay isang matagalang digmaang bayan. Isang konsepto ng urban at rural na gerilya na nagamit na ng may relatibong tagumpay sa Vietnam, Afghanistan at Iraq. Ganito ang lohika. Kapag sinalakay ng isang superpower ang isang bansa, madali nitong napapabagsak ang regular na hukbo sa loob lamang ng ilang araw o linggo. Pero kung ang sibilyang populasyon ay armado, sinanay at ideolohikal na motivated na lumaban,
ang okupasyon ay nagiging isang walang katapusang bangungot. At eksaktong dahil dyan, kaya niya minobilisa ang 4.5 milyong mga milisya na nakakalat sa buong bansa. Hindi nila kailangang maging profesional na sundalo na may taon ng pagsasanay. Kailangan lang nilang maging bahagi ng sibilyang populasyon. Dapat nilang kabisado ang lugar at handang umatake sa mananakop gamit ang gerilyang taktika. Maaaring gawing pansamantalang posisyon ng labanan ang bawat barangay, paaralan, ospital at gusaling tirahan. Dramatikong dumadami ang bilang ng mga sibilyang nasasawi sa anumang labanan dahil nagiging imposibleng makilala kung sino ang mandirigma at sino ang hindi. Ang isang panadero sa umaga ay maaring maging isang milisya sa hapon ngayon. Talaga bang gagana ang estratehiyang ito sa aktwal na buhay? Sa totoo lang, ayon sa kasaysayang militar kamakailan, oo. Totoo na kayang manalo ng mga superpower sa anumang karaniwang digmaan. Pero ang matagalang insureksyon ay ibang usapan. Talagang kakaiba. Naranasan ng mga Amerikano yan sa pinakamahirap na paraan sa Iraq at Afghanistan. Ngunit may isa pang bahagi sa kwento. Para gumana ang estratehiyang ito para kay Maduro, nakadepende ito sa 3 mahalagang salik. Kailangang tunay na motivated ang populasyon na lumaban. Kailangan ng bansa ng tuloy-tuloy na suportang logistiko mula sa mga kaalyadong banyaga at hindi rin gaanong mahalaga, kailangan ng isang teritoryong pabor sa gerilya. Sa Venezuela, 2 sa salik na ito ay kaduda-duda, una na ang populasyon. Hindi malinaw kung ang populasyon ng Venezuela na dumaranas na ng isa sa pinakamalalang krisis panghumanitaryo sa hemispero ay handang mag-armas para ipagtanggol ang isang rehimen na marami ang sinisisi sa kanilang paghihirap. Ayon sa kalupaan ng Venezuela, bagamat may kagubatan na pabor sa gerilya, may malalaking sentrong urban din na mahirap ipagtanggol. At ito ang nagdadala sa atin sa mga posibleng senaryo para sa mga susunod na araw at linggo. Sa pagsusuri ng kasalukuyang sitwasyon, may 4 na posibleng landas na maaaring tahakin ng krisis na ito. At hindi lahat dito ay nakakapagpakalma. Ang unang senaryo, na malamang ay pinakamalamang mangyari sa maikling panahon, ay tinatawag nating matagalang pagkakabalaho. Sa sitwasyong ito, pinananatili ng mga Amerikano ang kanilang kahanga-hangang armada ng hukbong dagat sa rehiyon. Nagsasagawa ng mga operasyon ng pagmamanman at pagpigil sa dagat upang hadlangan ang mga aktibidad ng kartel ng mga araw. Ano ang ibig sabihin ng panahon? Kasabay nito, patuloy si Maduro sa kanyang mapanghamong talumpati at pinananatiling nakamobilisa ang mga tropa. Mataas pa rin ang tensyon, pero wala namang talagang kumikilos para sa direktang aksyong militar. May advantage ang ganitong sitwasyon dahil naiiwasan ang hayagang labanan, pero nagdudulot ito ng tuloy-tuloy na kaguluhan sa rehiyon. Ang pangalawang senaryo ay mas seryoso, isang bahagya o ganap na naval blockade. Maaaring magdesisyon ang Estados Unidos na mag-escalate mula sa presensya ng sundalo at pagbabantay tungo sa isang epektibong military blockade sa tubig ng Venezuela. Ang layunin ay tuluyang putulin ang lahat ng iligal na pinagkukunan ng kita ng rehimen at pigilan ang internasyonal na kalakalan. Mahalaga ito, lalo na ang pag-export ng langis patungo sa mga bansa tulad ng China at Rusya at ang pag-aangkat ng mga estratehikong kagamitan mula sa Iran. May isang mahalagang legal na detalye dito. Ang naval blockade ay itinuturing na isang kilos ng digmaan ayon sa internasyonal na batas. Ibig sabihin nito, opisyal nang nakikipagdigma ang Estados Unidos laban sa Venezuela. Magdudulot ito ng tugon mula sa Rusya o China na may bilyon-bilyong dolyar na puhunan sa bansa. Ang ikatlong senaryo ay marahil ang pinakamapanganib sa lahat. Limitadong mga direktang pag-atake militar. Ang mga Amerikano ay may kakayahan sa tumpak na pag-atake na talagang walang kapantay sa buong mundo. Maaari silang gumamit ng mga cruise missile na inilunsad mula sa mga barko o submarino para magsagawa ng surgical bombing laban sa mga partikular na target na konektado sa kalakalan ng droga. Pinag-uusapan natin ang mga pag-atake laban sa mga lihim na laboratorio ng pagpoproseso ng kokaina, mga landing strip na ginagamit ng mga drug trafficker at mga command at control center ng kartel ng mga araw. O kahit mga asset ng militar ng Venezuela
na kilalang sumusuporta sa mga aktibidad na ito. Ang layunin ay pahinain ang operasyon ng kartel nang hindi kinakailangang pabagsakin ang gobyerno. Ang problema ay kapag nailunsad na ang unang misil, nagbabago ng lubusan ang dinamika ng labanan. Kahit gaano katumpak ang pag-atake ng Amerika, posible pa rin ang hindi sinasadyang pagkamatay ng mga sibilyan. Ito ang magbibigay kay Maduro ng propagandang kailangan niya para pakilusin ang mamamayan at bigyang katwiran ang mas malawak na tugon militar. Narating natin ang ika-4 na senaryo, ang bangungot ng lahat ng internasyonal na seguridad na analista. Isang ganap at walang kontrol na paglala. Ang maling kalkulasyon mula sa alinmang panig ay maaaring magdulot ng karahasan na walang makakapigil. Isipin mong may missile mula Venezuela na nagpapabagsak ng Amerikanong eroplano ng pagmamanman. O kaya, ang pag-atake ng Amerika ay maaaring magdulot ng aksidenteng pagkamatay ng mga tagapayo militar ng Russia sa bansa. Umatake ang puwersa ng Venezuela sa Amerikanong submarino dahil pakiramdam nilang nanganganib sila. Maaaring magdulot ang alinman sa mga insidenteng iyon ng direktang pagsangkot ng ibang makapangyarihang bansa sa labanan. Malinaw na sinabi ng Rusya na estratehikong kaalyado nila ang Venezuela. Bilyon-bilyong dolyar ang ipinuhuna ng Tsina sa bansa. Nakikita ng Iran ang Venezuela bilang isang natatanging pagkakataon para makapagtatag ng posisyon sa likuran ng Amerika. Kung susuportahan ng mga bansang ito ang Venezuela sa militar, hahantong ito sa rehiyonal na sigalot na may pandaigdigang epekto. Mga nuklear na kapangyarihan na direktang nagbabanggaan sa Caribbean. Ito ang uri ng senaryo na nagpapanatili sa mga military strategies na gising sa gabi. Ang mga implikasyon para sa Brazil. Ang sitwasyon ng bansa ay napakadelikado at lampas pa sa usaping ideolohikal o diplomatiko. Dahil mahigit 2,000 kilometro ang haba ng pisikal na hangganan ng Brazil at Venezuela. Ngayon, isipin mo na, ang Brazil ay tumanggap na ng halos 1 milyong Venezuelanong refugee nitong mga nakaraang taon. Kung sumiklab ang isang labanan na militar kahit anong tindi, pwedeng dumami ng husto ang bilang na yan sa loob lang ng ilang linggo. Pinag-uusapan natin dito ay posibleng milyon-milyong tao. Nasabay-sabay na sumusubok tumawid ng hangganan papuntang Brazil habang tumatakas mula sa pambobomba at karahasan. Ang infrastruktura ng Roraima at Amazonas, na halos sagad na sa pagtanggap ng mga kasalukuyang refugee, ay madaling maaaring bumagsak. Sa magulong sitwasyong ito, sinusubukan ng pamahalaan ng Brazil na maglaro ng maingat na diplomatikong laro. Sa isang banda, tunay na nag-aalala ang Brasilia sa seguridad ng hilagang hangganan at pinalakas na nito ng malaki ang presensya ng militar sa rehiyon. Ang sandatahang lakas ng Brazil ay nasa pinakamataas na antas ng alerto, hindi para makialam sa labanan, kundi para tiyakin na hindi ito kumalat sa teritoryo ng bansa. May kritikal na pananaw ang Brazil sa presensya ng hukbong dagat ng Amerika sa rehiyon. Nakikita ng mga pinagkukunan mula sa pamahalaan ng Brazil ang hakbang na militar ng Amerika bilang isang pananakot na lampas pa sa Venezuela. Sa totoo lang, isa itong mensahe para sa buong Latin America kung sino talaga ang may kapangyarihan sa hemispero. Isa itong krisis na nakakaapekto sa buong rehiyon at ang magiging resulta nito ay napaka hindi patiyak. Kayo, sa tingin ninyo alin sa 4 na senaryo ang pinakamalamang mangyari? Kung nakatulong ang nilalamang ito para mas maintindihan ang komplikadong krisis na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video.